ni Kibuloy. Hingi na din po kami ng update kung may extradition request na po kayong natanggap mula sa Amerika para sa mga kasong kakaharapin doon ni Pastor Kibuloy. Na extradition request, ngunit may alam si Secretary Bermullion na parating na daw ang opisyal na hiling mula sa Estados Unidos. Ayun, maliwanag po mga kaibigan na sa ngayon ho ay parating na ang kahilingan ng bansang Amerika para kunin si Kibuloy at doon litisin, doon ikulong sa bansang Amerika. Nako po! Ito ang kinatatakutan ni Kibuloy. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, latest update tungkol dito sa kaso ni Kibuloy. Nako po, ay ito muna ang ating pag-usapan. Si Kibuloy ho ay susunduin, kukunin ng bansang Amerika. Nako po, ay bibigyan po natin ng linaw ito, mga mahal kong taga-subaybay, sapagkat parating na ang bansang Amerika upang sunduin itong si Kibuloy. Iyan po ang ating mainit na pag-usapan, sapagkat ibabahagi ko po sa inyo itong actual interview ng ating Undersecretary ng DOJ upang ipaalam sa inyo ang katotohanan tungkol dito sa pagkatao ni Kibuloy sa tinatawag na extradition treaty. Nako po. At syempre, pag-usapan din natin itong pagharap sa korte nitong si Kibuloy na nangyari po ngayong araw din ng Biyernes. Ang mainit din pong usapin dito, mga mahal kong taga-subaybay, ay hatiho ang opinyon. May gusto na si Kibuloy ay kunin at ibigay sa Amerika, at mayroon din pong nagsasabi na dito na lang muna litisin ang kaso bago ibigay sa Amerika. Hati po ang opinyon. At bago po tayo magpatuloy, bago ko ibahagi sa inyo itong nagbibigay sa atin ng tungkol dito, na parating na ang bansang Amerika para kunin si Kibuloy, ay gusto ko munang kunin ang inyong panig. Payag po ba kayo na ibigay sa Amerika at doon ikulong, doon litisin itong si Kibuloy? Diyan po sa comment section, inaanyayan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. Nako, eto, wag na natin pong patagalin. Inaanyayan ko po kayong panuorin, pakinggan itong actual interview ng Undersecretary po ng DOJ. At dito ho ay diretsahan sinabi niya itong mga galawan ng Amerika na tungkol dito sa pagkuha kay Kibuloy. Heto po. Nako, sandali lang ha. Update sa human trafficking cases laban kay KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy at iba pang usapin ating tatalakayin kasama si Undersecretary Nicolas Felix T. Yan po ang Undersecretary ng DOJ, si Nicolas Felix T. Tama ba ko? Second charge ng Interagency Council Against Trafficking ng Department of Justice. Yusek T, magandang tanghali po. Ay magandang tanghali Ninya, magandang tanghali Commissioner June. Thank you muli sa pag-imbita sa programa niyo. Kumusta po ang mga paghahanda ng inyong mga prosecutors sa mga ebidensya laban kina Pastor Apollo Kibuloy at mga kasama nito? Handa-handa naman yung mga prosecutors natin. Nakita natin kanina dun sa arraignment, may isang pangkat ng mga state prosecutors, mga galing dito sa... So, yan po kanina, bago po na dito, bantayan po natin. Dahil isisiwala to dito ni Undersecretary ito nga ini-interview na parating ng bansang Amerika upang kunin si Kibuloy. Nako ho, hindi ho ito fake news, kaya tawag niyo pong palampasin, panoorin ang video na ito at ang audio na ito para pakinggan. Buhat po dito sa PTV News. PTV News, shout out, ipahintulot
ang paggamit ng inyong audio clips. and office, mga batikan at mga dalubhasang prosecutors to na sila ang umarap dun sa kaso. Kita-kita naman natin na hinaharang nila yung hiling ng kampo ni Pastor Kibuloy na ilipat ng detention ni Pastor Kibuloy sa hospital o sa bahay. Kaya ang punot dulo ng hearing kanina, insofar as custody is concerned, ay ang custody ni Pastor mananatili sa PNP, sa Camp Crame. Ayun mga kaibigan, na kasama sa hearing kanina, unang-una ay naghahino itong si Kibuloy ng not guilty. Inosente daw po siya. Dahil wala, normal po yan sa binabasa ng sakdal na dalawa lang ang pamimilian, guilty or not guilty. O ang sabi niya po ay not guilty, mga mahal kong taga-subaybay. At nagmosyon ang mga abogado pala ni Kibuloy na kung pwede house arrest at siyempre ay dito sa hospital arrest. Ba't ang punot dulo ho ay napapunta ang custody nitong si Kibuloy dito po sa PNP sa Camp Crame. At siyempre itong kanyang mga kukyos ay nilipat na o ilipat na ba? Kasi may order po na dapat ilipat na diyan po sa City Jail ng Pasig. At yung mga kapwa-akusado naman niya ay pinadala na sa Pasig City Jail. Bukod doon, Ay yung pala, pinadala na sa Pasig City Jail ang kapwa-akusado nitong si Kibuloy. sila ay masigasig na naghahanda para sa kaso nila. Alam natin ang pinaka-importanteng witness dito ay ang complainant, si alias Amanda. At alam ko naman, regular sila makipag-ugnayan sa abogado ni alias Amanda at kay alias Amanda. Ayan, nakaharap din niya po si alias Amanda. Ayon po sa nakuha nating impormasyon, Kibuloy at itong si alias Amanda na tumatayo po na complainant, mga mahal kong taga-subaybay dito po sa kaso ng human trafficking. Yusek, inulit po ng PNP ang ilan pang lumutang na mga unay biktima ng pang-aabuso ng KOJC leader. Ano po ang magiging hakbang ng DOJ dito? Magandang pangyayari to, no? At hindi to nakagulat. Dahil nga sa nangyari na naglakas sa loob tong si alias Amanda pumaso at umunsad yung kaso lamang kay Pastor Kibuloy at na-arresto si Pastor Kibuloy, madami ng mga ibang biktima na... Ayun, madami ng mga biktima ng naglakas loob, para lang humihingi po sila ng hustisya dahil hindi na po sila natatakot dahil nakakulong na itong si Kibuloy na bumiktima sa kanila. Naglalakas loob at lumulutang upang mapasabi yung kanilang kwento. Bukod dun sa mga lumapit sa PNP, sa amin din mismo, no, may mga lumapit na ilang mga biktima na nais din na magsalang ng kanya-kanyang mga kaso. So Padami-dami yung mga biktima ho na lumulutang. Kami, makikipag-ugnayan kami sa PNP para tingnan, no, kung handa na ba talaga yung kanilang mga hawak na biktima na magkaso at kami makikipag-ugnayan, no, upang maghain ng mga panibagong kaso para sa mga biktima na ito. Sir, posible po bang isama sa witness? Ayan na, siya minumungkahi dito na isasama sa Witness Protection Program. Itong si alias Amanda, ba't ito ang sagot ng Undersecretary? Protection Program ang mga umano'y biktima ni Pastor Kibuloy. At paano po ang magiging proseso nito? Ay, yung mga biktima muna pala ang ibig kong sabihin, nauna na ito nga si Amanda. Mga biktima ay posible na isama sa Witness Protection Program. Yung mga bago ko ngayon, Pwede silang masama sa Witness Protection Program. In fact, kay alias Amanda, inaya na namin na masama siya sa Witness Protection Program. Ngunit para sa kanya at sa kanyang abogado, mas komportable sila sa ayun na, kasama rin pala si Amanda sa Witness Protection Program. kanilang sariling mga arrangements, no, para sa protection ni alias Amanda. Ang nabigay na lang namin sa kanila ay kada punta nila sa korte ay may escort sila ng mga tao namin mula sa WP. Ayun, importante ang escort para sa kaligtasan. Yung mga iba namang biktima, kung gusto nilang maisama sa Witness Protection Program, handang-handa kami doon. Lumapit din sila sa aming tanggapan, i-refer namin sila sa WPP at sila na lang makikipagsundo, no? Magkakasundo kung ano magiging arrangement nila para sa Witness Protection. Ayun, maliwanag ho na talagang dapat bigyan talaga ito ng Witness Protection Program. Kung escort ay very important ho yan at hindi po natin alam ang mga galawan na may itim na balak na ginagalaw itong kampo ni Kibuloy. Hingi na din po kami ng update kung may
extradition request na po kayong natanggap mula sa Amerika para sa mga kasong kakaharapin doon ni Pastor Kibuloy? Sa ngayon, wala pa kaming natatanggap na extradition request. Ngunit may alam si Secretary Bermulya na parating na daw ang opisyal na hiling mula sa Estados Unidos. Ayun, maliwanag po mga kaibigan na sa ngayon ho ay wala pang natatanggap na hiling ang mga DOJ buhat sa bansang Amerika tungkol dito sa extradition treaty ni Kibuloy para kunin ng Amerika. But ayon kay DOJ Secretary Remulla ay may alam siya na parating na ang kahilingan ng bansang Amerika para kunin si Kibuloy at doon litisin, doon ikulong sa bansang Amerika. Nako po! Ito ang kinatatakutan ni Kibuloy. Diyan na ikulong sa bansang Amerika. Ay maliwanag po dito, hindi ho ito fake news according dito sa Undersecretary. Sa ngayon, ulitin ko, ay wala pang nakakarating na kahilingan, but parating na ho ang mga Amerikano. Ang mga kahilingan ng Amerikano na para kunin itong si Kibuloy. Nako ho, eto. Maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano po ang proseso sa ganitong sitwasyon kung may kaso sa dalawang bansa ang isang akusado ng isang Pilipino? Ang tatanggap ng opisyal na hiling ng ibang bansa ay ang Department of Foreign Affairs. Sila mismo may konting pagsusurvey silang gagawin doon sa hiling. Tapos pagkatapos nun, ibabato nila sa amin. Tapos kami din, may sariling mga pagsusurvey kami gagawin. Halimbawa, titingnan namin pag yung offense na to ay extraditable, no? Or kung sakop ito ng extradition treaty natin sa Estados Unidos. Ayun mga kaibigan, dadaan sa proseso. Ito mga kahilingan, mga kaibigan, na malapit ng kunin si Kibuloy. Tapos pagtapos nun, tayo ay magsasampa ng kaso sa Regional Trial Court kung saan doon ililitis kung karapat-dapat bang i-extradite ang si Pastor Kibuloy. Sa ibang usapin ng Ayun, maliwanag po mga kaibigan na mainit na usapin. Parating na po ang kahilingan, parating na ang Amerikano para kunin itong si Kibuloy at para doon ikulong, subalit dadaan po ito sa proseso. At nabanggit nga ho diyan na mayroon dapat litisin pa. Pagdaan sa proseso, ayan, pinaliwanag po diyan kung ano ang dapat gawin. So maliwanag po dito, gumagalaw po ang Amerika. Bantayan po natin itong sinasabi nitong Undersecretary na may alam si Secretary DOJ Remulla na parating na ang mga Amerikano upang ibigay ang kahilingan na kunin itong si Kibuloy para doon ikulong sa bansang Amerika. Ang tanong, ano ang magiging stand o dito ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Siyempre, bukod sa stand ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay pag-aaralan ho yan at alam po naman natin na pasok ito sa extradition treaty itong si Kibuloy ang kanyang kaso. So, Korte, hintayin po natin ang desisyon ng Korte at hintayin din po natin ang stand ng ating Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito sa usapin ng pagguha ng mga Amerikano dito kay Kibuloy para doon din harapin ang kanyang kaso na patong-patong ho, mga mahal kong mga taga-subaybay. Okay, alright. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Diyan po sa comment section. Inaaniyan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Isang like ho sa video na ito. Maraming salamat. Bye-bye. Palakpakan.